Magandang good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito, awa na lang. Kasi 80 years old na po. Oh. Yung nagkaroon ng nag-isang buwan na si Duterte sa kulungan sa ICC, di ba? So, nagkaroon ng prayer meeting habang sinisigaw nila ang bangag, 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 di ba? Yung matarantado na yun. So ngayon, nagsalita ron yung si Hanilet at siya po ay nakiusap. Areho ang pakiusap. Niya, sabi ko, pray lang tayo. Pananampalataya na sa Diyos. What? Pananampalataya sa ano? Sa Diyos? Member nga, sino hong Diyos nga pala? Hindi, alam ko member tong mga to ng kampon tong mga to ni Kibuloy eh. Dahil po yung picture na pinakita sa inyo noong nakaraan na shinare naman ito ng isang DDS na nagtataksil sa kanila. No, kasi nga maraming puzzle talaga. Bakit nga naman si Duterte yung ginawang administrator? Di hamak mas matanda pa kay Kibuloy. Dapat ang administrador mo yung mas bata sa'yo. Kasi kailangan magamay niya, makasanayan niya yung takbo ng negosyo, iga nga. Di ba? Para kayang-kaya niyang i-manage, mapatakbo ng maigi. Mapangalagaan ng ari-arian. Pero bakit pinili mas matanda? Ito na pala sagot. Kasi member pala siya. Dahil hindi ho po pwedeng binyagan o hindi ho po pwede na dedication and baptismal nga ang ginawa. Mali pa nga yun eh. Baptismal kay Kitty na baby. Hindi, ang nasa Biblia ho, matatanda ang binibinyagan, ang binabaptismal. Ang dinededicate sa Diyos ay yung mga bata, ay yun, pinagsabay nila. Di ba? At sino yung nag-administer? Kibuloy. So ngayon, sabihin na natin, may pananampalataya sila sa Diyos. Di ba? And ganun-ganun na lamang ba yun? Di ba? Maaari ho niyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga ginawa ng taimtim. Di ba? And then, malalaman naman natin yan eh. Di ba? Papaanong gagawin ng Diyos sa kanyang para pagbayaran niya yung kanyang mga kasalanan. Pero hindi naman po nangangahulugan para sa akin na ganun-ganun na lamang yun. Sasabihin na lang di ba, matanda na. Ulitin natin. Lakas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Lang yan, parang aping-api talaga no? Nag-flashback sa akin yung minumura niya yung mga religious leaders, di ba? Okay lang sa akin murahin niya yung mga manyakis pare. Yung mga religious leaders sa mga pedophile. Okay lang yun sa akin murahin. Tama lang yun. Pero yung Diyos ko, ang Diyos mismo dahil hindi niya naintindihan. Itong problema kasi dating Pangulong Duterte. Pag hindi niya maintindihan ang isang bagay, dinadaan niya sa katarantaduhan, minumura-mura niya. Hindi niya naintindihan ng COVID, ihian daw niya. Hindi niya naintindihan ang galaw ng Diyos, di ba? Na yung kanyang anak ay pinadala rito ang Panginoong Hesus at nakadisenyo ang kanyang magiging buhay na iaalay pero hindi naman siya maglalahon tuluyan. Bagkus kailangan lang ma-fulfill ang paisahan ng pag-aalay para hindi na kada pamilya na milyon-milyon ng tao sa mundo katay ng hayop. Kada kasalanan may katay, wisik ng dugo, di ba? Ay nako, wala nang ganon, hindi na magsusunog. Paisahan na yung pagliligtas. Hindi niya na-gets, iniinsulto niya, minumura niya, anong klaseng Diyos daw. Yung Diyos pinako tas namatay. Di ba? Mali eh. Ngayon, nararamdaman nila ngayon ang pangangailangan sa Diyos. Pananampalataya na sa Diyos. Awa na lang, miski wag nyo na lang alawin. Wag nyo na lang respetuhin. Sabi ni Arid Villarreal, bawal po maawa. Kapag nakabalik mga Duterte, siguradong ubos ang Pilipinas. I agree. Kita nyo naman, mahilig maghiganti yan eh. Di ba? Kakaupo pa nga lang nun, may bakling na teacher na nagsabi ng meron siyang 50M para pabuya. Di ba? Si Maas. O ano nangyari? Pinuntahan sa Pangasinan ng NBI. Okay, hindi pa pinalaya yun nagpiyansa pa yun, kinasuhan. 2014 lang po, sa tulong pa
ng mga makabayan lawyers, nakalaya yung teacher. Na-dismiss yung kaso. Awa na lang. Bakit? Bakit? Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Pinapalakas na. Ganon, nagserbisyo naman. Unfair naman po kasi yun na dahil po siya naging presidente, diba? Ang problema nga yung naging kasalanan niya ay dahil po ginawa niyang pagsiservisyo. Hindi maganda yung ginawa niyang pagsiservisyo Yung patay dito, patay doon, siya pa yung nag-encourage. Tapos, okay, again, ulitin ko lang, my stand is, okay lang sa akin yung mga involved talaga, yung mga positibo talaga, okay lang po sa akin yan. Dapat nga, yung mga yun, walang libingan Diba? Okay lang po yun. Dapat nga, binaon niya yung sa buhangin Ang problema ko rito, ang naawa ako, yung mga inosente na nadadamay, yung mga tumugon sa magandang programa ng katok ng pagbabago na ginawa nilang from a tokhang into tokbang. Tapos maraming nadadamay, anong ginawa niya? Wala, pinabayaan niya lang na maraming madamay. Tawag lang niya ron, collateral damage. Ang katandaan po, darating at darating yan sa tao. At alam niya po yan. Sabi ko nga kung talagang totoo yung kanyang giyera-giyera na yan, hindi yan isang eklabo lamang, mga kapatid, yung ganyang sinasabi niya noon, kung yan ay totoo, ano lang yan dapat po isinulong niya yung pagbabalik ng pinakamabigat na kaparusahan. Di ba? Ipinus niya yon. Inimpluwensyahan niya, kontrolado niya ang Senado at ang Kongreso. Inimpluwensyahan niya para maibalik yon. Yung ibinasura ni Gloria Arroyo noong 2005 o 2006. Di ba? Kayang-kaya. Kaya lang hindi niya ginawa. Bakit? It's pleasurable sa kanya na nababalitaan niya na kaya nagagawa niya yung ganong klaseng kautusan. Sabi nga ni Hanilet naman, di naman niya gagawing mag-utos ng ganon kung wala namang dahilan. Oo, merong dahilan. Diba? Pero bakit may exemption? Bakit buhay si Baste? Sipin mo, simpleng adiktos lang, dinali. Tapos walang mga bigatin na pinagahagilap, there's no much effort para hagilapin yung mga tunay na mga salarin. Yung mga sources talaga, walang effort ng ganon. Ay, nako. Now, alam niyo kung bakit po ginawa rin ni Digong yan? Bakit parang, alam niyo yung larong Feeding Frenzy? Sa kanya, KKK Frenzy. Dahil po, tansyado niya po na hindi po siya makukulong. Way back 2016, naalala ko ito, ipinagmamalaki niya to, na hindi siya makukulong. Yan. Sabi diyan Duterte says his old age can help him avoid jail. Manila, Philippines, old age may be disadvantage to some, but President Rodrigo Duterte, it is a means to avoid imprisonment. Kaya baliwala sa kanya, imbis na isulong niya ang pinakamataas na kaparusahan, hindi niya ginawa yon. Kasi yan po ang naiisip niya. At kaya rin po ang lakas ng loob niyang sabihin na sagot ko kayo. Ako ang bahala sa inyo. Dahil po dito sa batas na yan. Kasi meron tayong batas na nagsasabi ng ganito. Ayan sa revised penal code po natin, ang nakalagay doon, doon sa mitigating one of the circumstances that may mitigate ng kanyang liability, kung ang offender daw po is under 18 years old, minor, o kaya naman daw po is more than 70 years old. So tansyado niya na pagbaba niya sa pwesto, hindi talaga siya mapapanagot. Bakit? Sabi diyan, the same law, kaparehong batas din, yan din, ay sinasabi na dapat po, na yung mga hindi raw po mga habitual criminal. Lalo na yung sa kanya, siya po'y papanagutin lamang dahil po sa command responsibility. So, lighter, kumbaga. Kahit siya yung nag-utos, the last judgment,
nandun pa rin naman dun sa mga sumunod. Now, sabi rito, shall be pardoned at the age of 70. If he shall have already served out his original sentence, or when he shall complete it after reaching the said age, unless his conduct makes him unworthy of clemency. Alam nyo, ito hong parteng ito, malabo ho yan. Bakit kanyo? Ito lang yan eh. Dahil po sa lakas ng impluensya niya, maraming politikong ibinaon niya sa takot at ibinaon niya po sa utang na loob. Ganito ho kasi yan. Kapag nagawad ang presidente ng ganyang klaseng kanyang executive clemency, pardon, parole, whatever ang tawag, lahat po yan mga kapatid, yan po ay subject ng concurrence ng ating Kongreso. Sa tingin nyo may tututol dyan sa Kongreso? Di ba? May mga utang na loob sa kanya ang mga yon. Yun po yung naiisip niya. That is why he favored them so much during his term. Ganon din ang Senado. Kasi nga naman, para pag dumating na siya po ay paparusahan, papatawan ng parusa, magdesisyon man ang korte. Nako, tiyak patay yung judge niyan pag ginilty siya. Then hindi rin po siya mapapasok ng kulungan. Because of humanitarian consideration, plus yung kanyang posisyon dati, tapos hindi naman siya ang direktang gumawa, di ba? He just inspired them. Mabibigyan siya ngayon ng house arrest. And then ipapardon. Di ba? Ganun ang mangyayaring inaasahan niya po. Sabi nga lang hiya, tansyado, kaya pala ayaw niyang isulong yung pinakamataas na parusa na kung saan ay campaign promise niya pa. At maraming Filipinong gustong-gustong maibalik yon para nga naman doon sa mga sa mga mabibigat na mga kasalanan. Di ba? Ay nako. Sabi niya rito, I don't care about human rights. I said I have a problem to solve. I must first solve the problems of my country. I'm already 71 years old. And according to the RTC, you have to be released once you reach 70. Baka nga hindi umabot ng 70 yan eh. Kaya lang 71 na siya eh. Di ba? If I order the killing of someone, you cannot arrest me. I have immunity. I have this pardoning power. And if I order you to carry it out, I will pardon you. Yan ho yung masyadong mapanganib. Napaka-mapanganib po niyan. Yan ang pinagmamalaki niya nun eh. Sabi niya, after the end of my term, I'll be 77. Where will you place me? Diba? Wala silang laban. Parang lang yan. I don't care about human rights. I said I have problem to solve. I must first solve the problems of my country. I am already 71 years old, and according to the revised penal code, you have to be released once you reach 70. If I order the of someone, you cannot arrest me. I have immunity. Shit, that's hanggang 2022 yung immunity na yan. Absolute pa yan. I have this pardoning power. If I order you to carry it out, I will pardon you. Ang tanong, yung mga nakulong ba sa kaso ng Kian de los Santos, na-pardon niya ba? Alam ko na, kailan ba na-guilty yung mga yon? Parang panahon niya yata eh. Di ba? Pagkahuli, pagkakulong ng mga na-aresto noon, nako, biglang in-isolate niya yung sarili niya. I did not order them to do it that way. Loko eh, di ba? Alam na alam niyang paglaruan ng batas eh. Yan ang problema. Kaya hindi niya ipinus yung dapat na maging mabigat sana nakaparusahan. Ay nako. Correct, walang matanda sa batas. Sabi nga dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Diba? Akala siguro niya
immunity pagiging 80 years old niya. Pero may sinakdal sa korte, 96 years old. German sa high rank officer ni Hitler noong World War II. Right. Diba?